Storytime tayo ngayon about sa mga job interview experiences ko. Alam nyo ba na umaabot ako lagi sa final interview. However, kapag natutuklasan nilang RN na pala ako, automatic ligwak. O kaya yung sinasabi nila na, thank you for this interview. We will have to contact you via email whether or not you will be accepted or not. Ang problema kasi nung kakagraduate namin at katatapos ng exam, wala kaming pera. So, kailangan talaga namin maghanap ng trabaho para kumita. Pero yung mga hospital kasi during that time, nagpapabayad para lang magkaroon ka ng experience at certification or kailangan mo mag-volunteer ng 6 months. Kailangan namin ng pera. Kaya, nag-apply na lang kami ng ibang institution kahit na hindi muna namin ipapractice yung profession namin. So, eto na nga, may malapit na BPO sa amin na sinubukan ko lang applyan. So, during the time of interview, tinanong ako ng mga basic questions na parang nasa beauty pageant ka. So, yung mga questions na bakit ka nag-apply dito, bakit ito yung pinili mong company, and then ano yung mga pwede mong i-contribute sa company, mga ganyan. So, syempre nasagot ko lahat, na-impress naman sila. And minove forward ako sa final interview. So, in-interview na ako ng OM nila. And natuklasan niya na RN ako and ang mga tinanong niya sa akin is ganito na, do you have any plans of going abroad within the next 6 months? Sabi ko, of course not. I will stay here and be with your company's asset, blah blah blah. And nag-smirk na siya. Ganun na siya. So parang alam ko na yung meaning nito. And then, ang sabi niya, ayun, inulit yung tanong na ano yung pwede mong ma-contribute. Tapos, ang pinaka-last words niya, okay, so thank you for your time. Email ka na lang namin. You will receive that email whether you passed or not. Thank you so much. So, umalis na ako. So, parang ang dali yung final interview na, ang dali natapos. Kaya nagtaka ako. And then, nag-antay ako ng ilang days, hanggang naging weeks, hanggang naging months. Ibig sabihin, naligwak ako. Ito naman yung isa. Isang medyo malaking ESL company na magtuturo ka ng mga furang na estudyante. So, nag-apply ulit ako dyan. And nagulat ako, may mga kasama akong kakilala ko. Tapos, ayun na nga, may exam pa. May exam, and then may initial interview. So, ganun ulit, parang pageant question, bakit ka nandito, ano yung purpose mo, ano yung mga asset mo, mga ganyan. So, hanggang sa napunta kami sa top 5 sa final interview. O, di ba? Parang Miss Universe na nasa top 5 kami. So, kakilala ko yung mga ibang kasama ko na top 5. Tapos, may dress code during the interview. So, isa-isa kaming na-interview. Then, sabi na naman ng boss, oh, you're an RN. Yes, ma'am. So, same question. Do you have any plans of going abroad? For the past 1 year naman yung tinanong niya. Sabi ko, of course not, because I need to be an asset, mga ganyan, blah, blah, blah. And then, okay. Ayaw talaga nilang maniwala. And then, sobrang daling natapos yung interview. Okay, we'll just have to contact you whether or not you passed or failed. Mga ganyan. So, sabi ko, hala. Ayaw ata nila ng RN na applicant. So, pati yung kasama ko na RN din, hindi rin siya natanggap. Pati yung isa, hindi rin siya natanggap. So, siguro yung nakuha doon is hindi RN na dalawa. So, ayun, naligwak ako. Ito yung isang pinaka-crazy part. May in-applyan akong merchandising company na as a sales auditor. So, parang sobrang layo sa profession ko, no? So, nagpas ako ng resume. And then, interview na naman ako. Yung mga kasama ko, naka-dress code. Ako, nakasimple lang kasi baka feeling ko din na naman ako makukuha. So, ayun na nga, in-interview ako. Tapos, sinabi ko yung mga dapat sabihin, bakit dito, bakit ganyan, ano yung pwede mong i-contribute. Yung mga ganun na question. And then, yung boss na ang nag-interview sa akin. Sabi niya, bakit ang layo ng course mo sa in-applyan mong work? There is a blah, 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 blah. Ganun na siya. Parang kino-cross-examine na niya ako. And then, you're an RN pa. So, ayun na naman yung question. You still have plans of going abroad? Mga ganyan na question. Sabi ko naman, of course not, blah, 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 blah. Tapos, tinaasan ako ng kilay. Really? Ganun siya. And then,
After nyan, okay, sige Garod. You can go home or the interview is over. So we'll just have to email you or call you or text you. Pero walang nangyari. Shinare ko tong experience ko sa isang close friend ko na nag-work sa BPO na matagal na siya doon, like isang dekada na hanggang sa umangat na siya hanggang naging OM. And nabanggit nga niya na madalang na silang kumukuha ng mga RN na aplikante para maging ahente nila. Kasi may mga experiences sila na yung mga dating empleyado nila na RN bigla-biglang nawawala, nag-aawol o kaya biglang nagre-resign. So it really hurts their manpower. Kaya ngayon medyo skeptical na sila kapag may mga RN na aplikante. So yun lang yung pwede kong ma-share sa inyo. Kaya para sa mga newly grad or yung mga newly passed na RNs today, kapag gusto nyong mag-apply outside your profession such as sa BPO, ESL, or corporate jobs, medyo magtaka na kayo or 50-50 na yung chance nyo kapag yung boss ay, ang mga question ay, may plano ka bang mag-abroad for the past 6 months? Nakapag-take ka na ba ng NCLEX? Mga ganyan. Bakit hindi mo pinapractice yung profession mo? Most likely, medyo questionable na kung makukuha ka or hindi. So, basing lang yan from my own personal experience ha. Case-to-case basis, baka sa inyo, matsatsambahan nyo yung mga boss na ina-accept ang mga RN.